Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Magda-diet na ako! Wow! Sabi na ang wagas maka-only rice. Huwag mapagpanggap! Anong ulam nyo kanina? Team Puti! Diet! Eh, paano kung sinigang ang ulam? Wala na. Talo. Ang sausawan yung merong may kalamansi, may patis, may sili, di ba? Talaga namang mapapakanin ka, mapapalakas ka sa kanin. Taas ang kamay na mahilig sa extra rice sa Team Pula! Isabay nyo na kami sa pananghalian nyo. Dito, bawat kwento pinakikinggan at pinag-uusapan ng Face-to-Face Harapan! Solid na payo. Minsan, sermon na may kasamang lambing para sa mga kambing. Maririnig mo yan mula sa ating harapang tagapayo. Kapag may tanong ka sa kalusugang pangkaisipan, kumonsulta kay Dr. Camille Garcia. Sampo ang utos ng Diyos. Sumunod ka. Paalala yan ni Brother June Banag. Saps! Legal ba yung ginagawa mo? Itanong natin yan kay Attorney Lorna Capunan. Kahit minsan ay konsumido siya sa ating mga kaso, solusyon at tulong naman niya ay laging pulido. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Siyempre, kailangan pulido parate ang ating gawain. Di ba? Tama yun. Opo. Kung gagawin mo rin lang naman, kailangan gawin mo na ng tama at pulido. O, di ba? Yan ang secret ng lahat ng mga mayayaman. Kasi, hindi lang tinatrabaho, kung hindi tinatrabaho ng magaling. Good morning sa inyong lahat! Kaya kahit nasaan ka man sa mundo, taas noo lang, proud sa pinagmulan, kultura at sa ating kulay, morena. Ready? Okay! Nakakita po ako ng isang morena na gusto kong magpa-XP sa atin ngayong araw. Ang sayawerong sasawero natin for today ay si Mami! Ayan! Ganda ng Pilipina. Morena, pero blonde. Oh, di ba? May Let's facial go. expression siya. Oh! Oh! Parang Tai Chi yung ginagawa ni Mama ni Dancy. Oh, yeah! Oh! Kung fu yata to, kung fu. Sabi niya kanina kasi sa taas, sabi niya, O, di ba? May ganun siya. Oo, morenang blondie. Oo. Okay, ito na ang kwento natin ngayon. Hiwalay na nga, pero wala pa rin tigil ang away ng ex-live-in partners na ito. Pero hiwalay na. Reklamo ni lalaki, mukhang sa luho ni babae na pupunta ang kanyang ibinibigay na sustento. Imbes na sa kanilang mga anak. Simulan na nating iresolba ang sustento issues ay sus.
Ito kasi si Neke, magastos, hindi marunong magtipid. Yung binibigay ni Cheng sa kanya na pera para pangkain ng mga bata, inagastos niya. Si Cheng naman ho, kasi lagi sila nag-aaway dahil po kulang ang suporta niya sa mga bata. Hindi ho sapat yung binibigay niya sa mga bata para makakain sila ng mga ayos po. Si Nikki kasi hingi ng pera kay Sheng. Ay hindi naman madali hingi ng pera kay Sheng kasi mahina lang ang kita niya. Kaya ang gawa naman ni Nikki, nagagalit si kay Sheng. Bali sinasaktan siya. Kaya ka napapaya eh, yung ugali mo pala sumbat. Kala mo na pagkalaki-laking binibigay. Ang dating sweet na ngayon ay parang bitter na sa isa't isa. Cheng at Nikki, harapan na! Okay, so eto na ngayon, Cheng at Nikki. So dating kayo. Opo. Gaano katagal kayo dati? Mga 8 years po. 8? Wow! din yun. Ilan ang anak? 4 po. 4. Ilan taon? Ang panganay po namin nasa 11 po. Pinakabata? Ang pinakabata po, 3 years old po. Ay, so kakahiwalay nyo lang? Opo, mga 6 months pa lang po. 6 months pa Fresh lang. pa. Nako, fresh Yan pa. pa po yung mga nagpaparinig sa Facebook. Oo. Sariwa pa ang Yung hindi pa sakit. maka-move on. Opo, Oo, yung mga kinakamot ganon. pa yung sugat. Kinakamot pa yung sugat. At meron pang chance ang magbalikan. Ayun. Di ba? Oo, ganun daw. Ewan ko lang. Ano bang pinag-awayan nyo? Sa luho lang po, ma'am. Luho? Opo. Ganito lang po naman po kasi pangyayari niyan. Nung una naman po pagsasama namin po, ayos naman po. Ganito po, nagkanak na po kami. Siyempre, nag-a-adjust po ako. Siyempre, hindi ko po maibigay yung gusto niya. Kasi inuuna ko po yung mga bata. Hanggang sa naging 4, hindi ko na po talaga kayang ibigay. Siyempre, yung ibibigay ko po sa kanya, kapag kain na lang po. Ganun po ang pangyayari yun. Hanggang sa nag-away kami, nag-away. Siyempre, nagkaroon ng nagkahiwalay po kami. Pero Cheng, bago tayo magpatuloy sa iyong telenovela, hindi nyo ba naisip na wag na kayong mag-anak kasi hindi nyo naman kaya? Ano yun? Pagka nabuntis, saka na lang magsisisi? Ganun ba yun? Naisip din po namin yun. Hindi ba kayo kumonsulta para sa family planning? Meron na po ako, ma'am. Nakapalagay na po ako nung una. May mga age gap naman po sila. Oo nga ba, naghintay ka muna ng 4 bago ka naglagay. Kasi madali talaga ako pumuntis talaga rin. Pagka nagsama na, magplano na. Talagang isa lang o dalawa lang, tapos na. Okay, so naghiwalay na kayo. Opo. Dahil sa hindi mo na kaya. Okay, tapos? Nakapagbigay naman po ako sa kanya. Kumbaga, sustento po ng mga bata, pero po, hindi na po kalakihan po. Kasi po, tricycle driver lang po ako eh. Nakikiboundaryan lang po ako. Hindi ko naman po sariling tricycle yon. Ang inaano ko lang po sa kanya, siyempre po, nasa pilahan po ako. Pag hindi po ako nakapag-abot sa kanya, susugudin niya po ako sa pilahan, aawayin niya ako. Nagsisigaw po doon. Ang naano ko lang po, nanliliit po ako. Siyempre po, pilahan po namin, laman po ako ng usap-usapan doon araw-araw. Imbis na nakakabiyahe po ako ng maayos, hindi po ako makabiyahe ng maayos. Nakakahiya yun eh, no? Napahiya po ako sa mga kasamahan ko po. Ano ba yung luho na yan? Mga material na bagay po. Tulad ng Mga gadget. gadget. Opo, hindi ko na po kaya bigay yun kasi driver lang po ako. Tapos, ano pa? Marami po, mga makeup, mga damit, ganyan po. Ganon. Wala siyang trabaho. Mayroon din naman po siyang sideline. Nananahi din po siya ng sapatos eh. Oo. Pero hindi talaga magkakasya sa 4 yun. Opo. Okay, so, tahasan nating tatanungin ngayon si Nikki, totoo bang sa luho mo lang ginagastos ang kaunting pantustos na pinagtatrabahuhan ni Cheng? Sagutin mo yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So, Nikki, saan ba talaga napupunta yung kaunting sustento nitong tricycle driver mong ex? Aminado ako, ma'am. Maluho ko. Pero yung pong binibigay po niya sustento na sa isang linggo, minsan mas mabigay niya na yung tatlong araw sa isang linggo, minsan 2 araw lang po. 200 pesos lang po yun. Okay. Pero hindi po yun nagbibigay ng malaki. Yun lang po yung pinakamataas, 200 na po yun.
wala pong katunayan na yung pera ang binibigay niya sa akin na para sa luho ko. Kulang na kulang pa nga yun sa anak namin, ma'am. 200 sa bawat araw. Opo, pero sa isang linggo, hindi po araw-araw yun. Kunwari sa isang linggo po, 2-3 beses lang po siya nakakapagbigay. Ah, Kasi laging katwira niya po sa akin, mahina kita. Nandun na po tayo sa mahina kita. Lagi niya sasabihin sa akin, binoundary na niya, binubuhay niya pa yung operator niya. Ano ba yung ipas niya muna ngayon, bukas doble niya, ibigay niya muna para sa bata. Saan mo kinukuha yung pambili mo ng luho? Minsan po, kasi po ang trabaho ko po, may extra po ako sa ate ko ng gawa ng sapatos. Ngayon po, kapag po minsan magandang kita namin sa sapatos, yun po, nakakabili po ako ng sarili kong lip tint, ganyan. Pero yung binibigay po niya sa akin ng 200, wala po ako inaanong pangluho ko doon. Pero hindi naman sa panguhusga, no? Pero ikaw ay naka-retainers at naka-braces ka pa. Ano po, retainer po, pustis po yan. Oo, ano? Nire-retainer mo ang pustiso mo? Bakit? Di, meron po talaga yun. Style. Ewan ko sa paggawa. Style. Meron po talaga yun, ma'am. May bago na naman tayong natutunan ngayong araw na ito. Ha? Sabay sa uso ba? Ah, sabay sa Ayun. uso. Sabay Ano sa siya? uso, ganun ba Part yun? ng fashion. Fashion, Ano ang niya? braces? Talaga ba? Aesthetic, oo. Kasi pag may braces, parang can afford. Parang ganyan, di ba? Okay, Atty. Lorna, paano masisiguro ni Cheng na sa tamang lugar na pupunta yung kita niya? Kasulatan na naman. Kasulatan. Oo. Dapat punta sila sa barangay, yung barangay ang mag-third party para mag-mediate. Kasi ngayon, dapat natin malaman na ang obligation of support, hindi lang sa lalaki, hindi lang sa tatay. Pareho. Wala na yung head of the family ang tatay. Sa bagong batas, family code, joint obligation ang support. Lalong-lalo na kung parehong may trabaho. Kung babaeng may trabaho, siya magsusupport. Kung silang pareho, silang pareho. Ngayon, paghatian nyo, sino ang ilaw, sinong Meralco, Kuryente, sinong tubig, sinong tubig, pagkain. Para hindi kayo mag-away. At saka, ang ginagawa namin sa mga kliyente namin, diretso sa bank account. Para hindi na kayo kung wala na kayong pagmamahal sa isa't isa, mag-aaway pa lang kayo sa kaka-follow up ng support na yan. Dapat dinidebit yung account, credit yung isang account. Kung meron kayong bank account. Kung hindi naman, siguro, dapat regular yan. Whether may trabaho. So kahit hindi kasal? Sa kasal o hindi kasal. Kasi hindi naman kasalanan ng mga anak natin na pinanganak niya sila. Correct. Sabi nga namin, there are no illegitimate children. There are illegitimate parents. Ayun. Okay, so wala kayong pinag-uusapan, Cheng, na ganito kalaki ang ibibigay ko sa inyo. Tapos Kung ano lang, maabot lang po niya. tapos syempre kaya total nyo yan. Magkano kailangan ng pantustos. Kung magkano lang po may-abot ko, ilan pong usapan namin dahil wala pong katsakan po yung kita ko eh. Minsan po, siyempre, kalsada. Minsan, mahuhuli. Minsan, makaka-aksidente. Hindi po natin masasabi po, mami. Tsaka ano po ako, nawawala po ako sa diskarte Pero pag tama binubuli ba ako. na ang maghapong pamamasada sa tricycle ay pwedeng umabot ng 300, mahigit, isang araw ang Opo, kita? opo. Okay, so kung ganon, kailangan talagang ipilit na sa bawat linggo, kalahati man lang doon, mapunta lahat sa kanila. Ma'am, nagbaboundary pa po ako. Alam ko. Hindi, yung kita mo ng Malinis tiyo. po. Lumilinis lang po minsan 200. Ngayon, mahigit 200, mga 220. Yun ang sinasabi ko, Malinis nakakaabot din ng 300. Apo. So kung 150 times 5 days, or hanggang Sabado-Linggo ba namamasada ka pa rin? Hindi po. So Lunes hanggang Biyernes. Opo. 400 sa kanya kada linggo. Ganun ang mangyayari dyan. Ayun na nga. Parang Hindi ba? 2 beses na 200. Ganun din po, Ayun ma'am. na nga. Nakakapagbigay po ako, ate ko rin po sa isang linggo, 3 beses. Ng tagta 200. Nating to 200. So nakaka-600 a week ka. Pero kulang yon, ano? 4 ate. 4. Nag-aaral ba yung mga yan? Opo, yung panganay ko po. Tsaka yung sumindang po niya. Grade 4 tsaka baby. Lahat dapat yan nag-aaral. Opo, baby pa po. Baby pa yung iba. Oo, okay. Wala kang 4-piece. Wala po. Kailangan irehistro ka namin. Kailangan marehistro ka. Kasi libreng pera yun para sa mga anak mo. Nga po. Magkakasya na, tapos kailangan humanap ka yata ng permanenteng trabaho, hindi yung kung kailan lang meron. 2 years old pa lang po kasi yung anak ko, wala po kasi magbabantay mo.
Yun ang problema, no? Walang magbabantay. Ewan ko lang, sino ba nagsasabi ng totoo? Siya ba talagang nagkukulang? At siya ba talaga ang umaabuso at maluho? O kulang talaga ang binibigay nito at gumagawa lang ito ng paraan? Kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Isang dekada na niyang kaibigan si Cheng at siya ngayon ang tetestigo para kay Cheng. Kuya, humarap ka na. Kuya, Ganyan pala itsura ni Kuya. kuya, kuya. Magandang umaga po, kuya. Ayan po, parang tatay ka na ni Cheng nga. Barkada ba kayo talaga? Ganun naman. Oh, matagal mo na siyang BFF. Almost 10 years. 10 years. Anong pagkakakilala mo kay Cheng? Siya ba ay mabuting asawa, mabuting tatay? Para sa akin, mabuti ma'am kasi hindi naman siya sa gulero, nagtatrabaho naman siya na maayos. Yung sinasabi niyang 3 beses ang linggo, kalukuhan yun. Araw-araw dati ma'am, ngayon, paano makakabuo? Sinisero mo naman sa pilaan. Pag nag-visit siya, uwi na lang. Nakikita mo ikaw mismo, Oo, kuya? ganun. Oo. Anong mga sinasabi ni Nikki sa pila ng tricycle? Oo, tungkol sa pera ma'am, ganun. Parang kulang ang nanunumbat. binibigay, kulang ang binibigay. Tapos sumisigaw ba siya o malumanay niya lang itong nasasabi? Skandalo ma'am. Skandalo. Skandalo. Anong nakikita mong epekto nito kay Cheng tuwing ginagawa ito ni Yan Nikki? ma'am, trauma. Kasi wala namang ibubunga na pera, yung pagbubunga nga. Kesa humanap na lang tayo ng Dati araw-araw nagbibigay, ma'am. Ngayon, kinukulang. Minsan, kung tutusin, kung kukwenta ko siya ng utang niya, malaki. Pag nangihiram siya, dahil para tumigil ang bunganga nito, pinahiram ko. Pero hindi naman ako naniningil. Ay, magkano na ang utang ni Cheng sa inyo? Tagal na, ma'am. Wag na tayo magkwentahan. Ah, ganun po. Parang may galit na si kuya. Tunay na kaibigan. Oo. Tama nga na. Hanggang sa ngayon, ma'am, wala na sila. Pag humihingi sa akin, nangungutang ko mo, pero walang bayaran. Ah, nangungutang kulo pero walang bayaran. Ganun, ma'am. Wala ako ng Wala ka bang dalang ngayon dyan? Kinukulang ako eh. Okay, boy best friend naman siya ni Nikki na nagsisilbing referee din sa away nila ni Cheng. Bad boy, humarap ka na. Taray ng pangalan, bad boy. Gano'ng katagal mo na kaibigan si Nikki? 2014 pa lang po. 2014. Maging magkaklase po kami. Ayun po. So, nakita mo si Cheng nung pumasok sa buhay ni Nikki. Yes po, yes. Oh, ano naman masasabi mo sa pagsasama nilang dalawa? Toxic po. Magmula umpisa? Hindi naman po. No, eto- Medyo masaya naman po sila nung umpisa. Ganun naman po talaga, di ba? Pero simula po ng mga panahon na nagkaanak na sila, andun na naging toxic na po sila. Doon na po lagi yung skandalo, away dito, away doon, gano'n. So, sino mas nangunguna magsimula ng skandalo? Si Nikki o si Cheng? Minsan nagkakasagutan na po sila sa maliit na bagay, tas hanggang sa lumalaki na po. Hanggang sa aawat ka na lang, gano'n. So, madalas ka mag-referee sa kanilang dalawa? Opo. Ginawa ko na rin po magbalikan sila. Neto lang po, nung December lang po. Nagkabalikan? Niyaya ko sila uminom, pero muntik pa po sila mag-away. Ay! Magkasakitan. Kasalanan mo pa. Oo. Kasi pinagbabati mong pilit. Hindi, nakikita ko rin naman po kasi yung mga anak nila na nagsasuffer sa Kawawa pag-aaway nila. din. Nako, kawawa naman ng mga bata. Okay, ma'am. Hinahanap nila yung papa nila. Bakit ka naiiyak? Kasi, Nikki, may nararamdaman ka pa ba para sa iyong dating kinakasama, para kay Cheng? Ayan, umaamin naman siya, ate. Oo. May nararamdaman pa daw siya pa. Kasi bago pa ito, ate. Medyo sariwa pa ang sabi ko kanilang sa'yo, 6 paghiwalay. months magbabalikan pa yan eh. Di ba? Ikaw, Cheng, meron ka pang damdamin para sa ex mo. Mahal niya yan siya. Nasasaktan siya Mahal pero niya po yan. parang mahal O, naman mahal, sabi ni nararamdaman. Bad Boy, Nakikita ko mahal naman daw po. ni Cheng itong si Nikki. Kasi kung dati naman masaya kayo, nagmamahalan kayo. Ang nagiging problema nyo, ayan na naman, yung kahirapan, kakulungan sa kita. Hindi ba? Pero imbis na mag-away, dapat kumahanap na lang ng paraan. Kasi paano mo mapipiga kung wala nang kinikita? Manginginom ba?
So, anong masasabi mo, Ryla Tuesday? Ang hirap. Ate, kung pinagpaplanuhan ang pagsasama, pati ang paghihiwalay, kung talagang desidido kayo, that may plano kayo. Kasi ang mga bata ang nasa gitna ninyo, alam namang wala silang kakainin sa araw-araw, tas permis pa ang away nyo. Kaya tuloy pagka nagkaagat yan, nasasaktan ako. Kasi kawawa yung mga bata. Alam mo, kantahan nyo na nga lang sila para Sige na matuwa. nga. Kantahan nyo na nga lang sila. Kasi kaysa umiiyak, kumanta na lang tayo. Ay, naku. Diba? O, sige na nga. Total naman magkakabalikan na kayo. Ito ang mga kanta ko para sa iyo. Go! Oo, inaamin kong totoo. Ako ay umiibig sa'yo. Ngunit talagang sukong-suko ako. Di bale na, di bale na. Talaga bang di bali na? Sa'yo, ako'y litong-lito. Problema ka lang sa akin. Parang sa pakiramdam ko lang pagkatapos ang kanta ninyo, parang gusto ko nang matulog. Hindi, loko lang. Narelax ka. Parang nabuhayan ang aking pag-asa na pwede pa silang magsama. Kung makakahanap lang tayo ng solusyon para sa ikabubuhay nilang dalawa. Okay, anong masasabi ng mga sawsawero at sawsawera? Ikaw, Ate Nikki, sana huwag mo nang si Cheng. Huwag mong galawin ng pag-iskandalo sa mga kaibigan niya. Sana mas maganda siguro tulungan mo pa sila panghanap buhay para matulungan yung mga anak ninyo. Salamat po. Masasabi ko lang din po, siguro po kuya hindi mo nabibigay yung tamang sustento sa asawa mo. Kasi po sabi na nga po ni ate, sa 200 pesos po, hindi na po kasya yun. Sa mahal po ng bilihin ngayon. Pero sana po maayos niyo pa po para sa mga bata. Sa kay Nikki naman, Nikki, hintayin mo na lang, makontento ka kung anong binibigay sa'yo ng asawa mo. Kasi naghihirap din naman siya sa pagpila lang, sa initan, ulanan initan sila. Pinag-ano na lang niya yung kitain niya para lang maibigay sa pamilya niya. Akin naman masasabi kay Cheng, tulungan mo na lang siya at saka dahil sa mga anak mo, kayong dalawa ni Nikki. Para maano yung mga bata. Magsama kayo ng mabuti. Mahirap talaga ang hiwalay sa mag-asawa dahil sa mga anak. Ayun, kita mo, nagsalita na yung mga nakatatanda. Ito naman ang mga eksperto. Attorney Lorna, anong marerekomenda mo na legal na paraan para ayusin ang kanilang relasyon para sa kapakanan ng mga bata? Unang-una, babalansahin natin yung balance sheet, no? Kasi alam natin yung income, kung mahirap yung income, ibig sabihin kung mahirap ang kita, no? Kasi hindi naman stable ang tricycle, ang i-control natin yung expense. Yung gastos. Kasi yung gastos, alam natin yung gastos. Yun ang pag-usapan nyo, yung gastos ninyo. Kasi, pwede naman yung pinag-uusapan namin dito sa trio, yung 200 na binibigay mo kung araw-araw yan, sapat naman yan Nasa pag-budget niyan. Alam mo, ang pinakamagaling daw na economist, ang nanay. Kanya, maging isang responsible nanay ka. I-budget mo, alam mo naman na kulang yung binibigay, mag-budget ka. Tsaka, yung income na ini-earn mo, wag mo nang dalhin sa braces at saka sa mga luho mo, no? Ipasok mo rin yan sa tinatawag na joint expenses, ha? Yun ang unang-una. Pag hindi kayo nag-away sa pera, sunod-sunod na yan. Magkakabati na naman kayo. Nakakadalaw ba siya? Visitation? Anytime. Ay, talagang magbabalikan kayo. Para sa mga anak nyo, 4 yan. Tsaka 6 months pa lang ang breakup nyo. May pag-asa pa daw. Basta't pagkakaayusan ng usap, diba? Doc Camille, kapag naghihiwalay ang magulang at nag-aaway,
Yan, yung epekto sa anak nila, ipaliwanag mo. Okay, actually malaking factor yan ha, lalo na sa'yo, Nikki. Kasi unang-una, ang bata mo pa 26, tapos 11 years old yung panganay niyo, so definitely 15 years old ka. So naiintindihan ko kung bakit ganyan na medyo sasabihin mong nagiging maluho ka kasi na-deprive ka or hindi ka nakatikim nung bata ka. Yung pagdadalaga mong tama, hindi mo nagawa yon. Pero dahil nanay ka na, tapos 4 na bata, alam nyo, ang nakakalungkot kasi baka sabihin ng 11 years old mo, kaya kayo naghiwalay dahil sa kanila. Dahil di mo sila kayang buhayin. At yun, nakaka-apekto yun sa pag-aaral nila. Baka sabihin nila na, ganito. Yung ang dami nilang iniisip na sila ang dahilan sa paghihiwalay ng magulang nila. Pangalawa, bumababa yung kumpiyansa sa sarili nila. Pangatlo, baka umabot sa punto na ang tingin nila sa ganitong pagkakataon kung mga babae yan, ayaw na nila ng mga ganyan na na nangyayari sa nanay ko. Gusto ko, di ba sabi mo nga, hinahanap yung tatay. Tignan yung maigi kung ano ba naging problema. Kasi ang laki din ng age gap, 26, 41. So, kung minsan, hindi ko sinasabi na hindi magiging maayos pag yung ganun yung age gap. Pero kung nagkakaintindihan kayo at tinitignan nyo yung mga mali sa buhay nyo, kinakailangan kasi yung kung ano yung pagkakamali niya, ma-embrace mo yan Lahat naman ng tao may hindi perpekto. Pero kung kaya mong tignang maigi kung ano yung kamalian ng bawat isa, magkakaroon ng pagkakataon na magkakaayos kayo. Pero hindi ko sinasabi na kaagad magkakaayos kayo. Pwede mag-undergo kayo ng couples counseling, pwede mag-undergo kayo ng talagang individual counseling para tignan mo muna, Nikki, talaga bang may pagkakamali ako? Tama ba na ang priority ko, yung make-up ko, kung ano-ano mang bagay? Kasi mahirap din yung hindi ka nakatikim ng talagang pagdadalaga. Pero siguro matutulungan ka din ni Cheng dyan na siguro konting ayos lang. Mapag-aaralan mo rin ang magiging mabuting nanay at ina dyan. Okay, Brother June, hindi maiiwasan ang away sa isang relasyon, di ba? Pero paano ba mangingibabaw pa rin ang pagmamahal kahit hindi nagkakasundo sa isang issue? Hindi lahat ng bagay, ate ko rin magkakasundo mag-asawa. Kasi magkaibang tao kayo. Ibang kinalakihan ninyo, ibang mga pananaw sa buhay. Napag-isa lang kayo because of love. Nagmahalan kayong dalawa. No? So, ang pagsasama ng mag-asawa, merong ups and downs, merong palaging hindi mapagkakasunduan. At dyan papasok yung pag-uunawaan ng mag-asawa. Uunawain yung weakness ng isa at susuportahan. Dito sa nakikita natin, this is a clear sign of the cycle of poverty. Yung kahirapan natin, na nagiging sanhi yung kahirapan ng paghihiwalay ninyong dalawa. Ang apektado rito ay yung mga bata. No? Hindi dapat masangkot ang mga bata sa kahirapan. Although tayo ng mga magulang may pagkukulang dahil naparami natin ang ating mga anak, pero andyan na yan. Hindi natin pwedeng sisihin ang isa't isa. Andyan na yan. Pag-usapan na lamang ninyong dalawa kasi nakikita ko na nagmamahalan pa kayo No? 6 months pa lang yan, may mga pa-crying pa kayo dyan. Talagang you miss each other, di ba? Lalo yung mga bata na may miss ang mga magulang. May pag-asang magkabalikan kayo. At kung dumating yung pagkakataon na yun, pag-usapan nyo, buuin nyo ang komunikasyon. Now, Nikki, iisa ang pananaw naming tatlo. Medyo may diferensya ka doon sa paggastos. No? May luho ka. Dahilan sa naunawaan natin na hindi siya nagdalaga. No? So, ito ang mga bagay na dapat mong pagtuunan. I-prioritize mo. Ngayon, hindi na ikaw ang priority. Ang priority ang mga bata. No? So, pag-usapan yung dalawa, alam ko nagmamahalan kayo. At kung sakali na mag-decide kayo na magkatuluyan at magbalikan kayo, utang na loob, isama niyo yung Diyos sa inyong pagsasama, magpakasal kayo para merong biyaya ng Diyos. Ate Kuring? Thank you very much, Brother Love. O ayan, happy kaya ang magiging ending ng love life ng mag-ex na ito? Madali lang ang love, ha? Pero paano naman yung kikitain nila para sa kanilang mga anak? Malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Muling ibalik
ang tamis ng pag-ibig. Paano kaya ang bawat nagdaan? Ay, Wow, mali. Bakit din sinegway mo sa akin? Sa'yo ba yun? Yan ang tanong ko. Pwede namang ibalik ang pag-ibig, pero eto ang dapat masagot. Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Paano kaya ang bawat nagdaan? Di ba yun si Jai? Parang Wow! Sana nadadaan ang lahat sa kantahan. Hindi ba? Kundi ang Pilipino, wala nang problema. Kasi Tama. lahat tayo mahilig kumanta. Iawit na lang natin. So, okay. Unang-una, wala na nga ba talagang pag-ibig? Ha? Cheng? Meron. Wala na nga ba talagang pag-ibig? Oh. Alam mo, kaibigan mo talaga yung si Bad Boy. Dinadala ka sa tama. O ano, Cheng? Good boy. Sa akin po, ate ko rin gusto ko pong buuin, alang-alang po sa mga bata. Kasi po nahawa po ko sa mga anak ko eh. Ano po? Ikaw, Nikki. Manas ko po kasi yung broken family. Ayoko maranasan ng mga anak. Alam mo, ang bata mo pa, malayo pang mararating mo. Pero hindi mo yan mararating ng kabubunganga, tsaka yung nagagalit. Ikaw na lang mismong kumayod, huwag ka nang sumandal sa kanya. Kaya mo yan. So anyway, tutulungan namin kayo, no? Pagkatapos ito, mag-counseling tayo kay Doc Camille. Matik na yan. Pagkatapos dito, may counseling na kaagad. Para mabigyan kayo ng kaunting leksyon, aral, tsaka advice. Tapos, 4-piece, kasi wala na naman siyang 4-piece, mula sa barangay para sa iyong mga anak, mag-aapat pa yan. 7 taon yan na tuloy-tuloy magbibigay sa sustento ang gobyerno para sa iyong mga anak. Kailangan magrehistro ka bilang botante at singilin mo yan sa barangay. Hindi pwedeng namimili. Okay? At bibigyan na natin siya ng kabuhayan. Ng pagtitinda. Kasi sa pagtitinda, makakaipon ka na doon para sa iba pang mga bagay. Halimbawa, hulugan para sa sarili mo ng tricycle. Para wala ka nang binabayarang boundary. Paunti-unti, di ba? Kahit second hand. O yun, resolve na ang problema ninyo. Ang importante, hindi nag-aaway, nag-uusap at nag-iisip ko anong solusyon ng problema. Hindi ba? Okay. O ano, may kiss ba dyan? Meron bang yakapan dyan? Meron bang... Sige na, Che. Ayun! Maybe this time it'll be loving they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Ay, nako! Ang pagsasama at lalo na ang pagpapamilya ay hindi po basta-basta. May dahilan kung bakit panuntunan po yung mag-asawa o magpapamilya kapag ikaw ay nakatapos na sa aral at mayroon ng establing pinagkakakitaan. May dahilan po yun. Para nga walang ganito, no? Walang ganito na nangyayari. Sa mga sinisisi ang kanilang nakaraan, kaya lalong nagpapakalugmok sa hirap, away, galit, sugal, inom, pagrerebelde. Kayo din ang hirap, di ba? Sinabi na kanina ng ating mga tagapayo, ang pinakamagandang paghihiganti sa buhay ay ang lalong ipaglaban ng ating pag-ayos at pag-asenso in life. Mentras nahihirapan, lalo pa nating tinuan at lalo pa nating sipagan. Ako po ang inyong ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sa mula sa puting
Tapos na pag-iibigan na uwi sa mapait na hiwalayan. Kakatwiran niya, hindi naman kita pinagpalit. Oo nga, di mo ako pinagpalit, dinagdagan mo lang. Meron ka pang pagmamahal kay Nicole. Kung po sana makipagbaling sa akin para maging po kami, ma'am. Siya naman ang babaeng pinagselosan